Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan si Darren Espanto na isa sa kilala sa tawag na The Total Performer Asia's Pop Heartthrob. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang mga na-link at nakarelasyon niya, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, ang nakakaiyak na kwento ng kanyang buhay dahil sa kanyang mga magulang at dahil na rin sa kanyang naging sakit, at masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar, tulad na lamang ng kanyang bahay at mga sasakyan. Ang isang Filipino-Canadian singer, songwriter, dancer, actor at performer na si Darren Espanto na may buong pangalan na Darren Lyndon Gonzalez Espanto ay ipinanganak noong May 24, 2001 sa Calgary, Alberta, Canada. Siya ay nag-aral sa pamamagitan ng homeschool sa Sandstone Academy Homeschool of Asia Pacific sa Ayala Alabang, Muntinlupa, kung saan natapos niya ang senior high bilang first honor. Ang mga magulang ni Darren ay sina Lyndon Espanto at Marinel Espanto na parehong nurse na naninirahan sa Canada kasama ang kanyang kapatid, at siya ay dito sa Pilipinas dahil sa kanyang showbiz career. Siya ang panganay na anak at siya ay may nakababatang kapatid na si Lynel Espanto na mag-15 taong gulang na ngayong Pebrero, na isang talented singer rin na nag-cover ng mga popular songs tulad ng One Day by Tate McRae at Driver's License by Olivia Rodrigo. Lumaki si Darren bilang isang mahiyain na bata at sa edad na 2 taong gulang ay hilig na talaga ni Darren ang pagkanta. Habang lumalaki siya ay kinakanta na niya ang mga awitin ng kaniyang mga paboritong artist. Noong 2022 ay sinabi ni Darren sa isang panayam na nagtatampo siya sa kanyang mga magulang dahil may mga bagay siyang gustong gawin na hindi tugma sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Pero nilinaw niya na hindi niya gustong bastusin ang kanyang mga magulang at siniguro niyang patuloy na gagawin ang lahat para maging proud sa kanya ang kanyang pamilya. At ngayon ay okay na sila ng kanyang mga magulang. Alam niyo ba mga Meg na si Darren ay isa ring fitness enthusiast? Isa sa sekreto ni Darren para mapangalagaan ang kanyang kalusugan at ang kanyang magandang boses ay umiinom siya ng salabat o ginger tea. Inihayag din niya na ang paggawa ng jumping jacks ay isa sa mga sikreto ng kanyang vocal stamina. Siya ay na-diagnosed with appendicitis noong August 2024, na siyang dahilan kung bakit siya dinala sa ospital agad-agad at sumailalim siya sa operasyon sa appendix o appendectomy. Naging matagumpay ang operasyon at hindi pumutok ang kanyang appendix, kaya naging maayos na ang kalagayan ni Darren. Ang favorite color ni Darren ay green. Ang kanyang favorite singers ay sina Ariana Grande, Beyoncé, Britney Spears, Sarah Geronimo, Bruno Mars at iba pa. Favorite Filipino foods ay menudo at adobo. Favorite book ay Divergent. Favorite TV shows sa Canada ay YTV at TFC. Favorite pet niya ay dog. Favorite movies ay The Lion King, The Amazing World of Gumball, SpongeBob at Adventure Time. Favorite cartoon character ay Tom and Jerry, SpongeBob at Finn. Favorite subjects niya ay music at math. Favorite actors and actresses ay sina Enrique Hill, John Lloyd Cruz, Coco Martin, Danielle Padilla, Catherine Bernardo, Angel Locsin at Sarah Geronimo. Favorite horror characters ay Chucky at Annabelle. Favorite superheroes ay Iron Man at Superman. Favorite OPM ay pop, ballad at R&B. At ang favorite fashion styles ay formal at chill. Tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig, sabi niya sa isang panayam na siya ay nagkaroon at naiugnay sa ilang mga personalidad sa industriya ng showbiz. Kylin Alcantara. Noong April 2024, inamin ni Darren sa isang panayam na nagkaroon siya ng isa at kalahating taong puppy love kay Kylin. Dagdag pa ni Darren na hindi third party ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, kundi misunderstanding lamang. Jada Avanzado. Sa parehong panayam, kinumpirma ni Darren na nagkaroon sila ng mutual understanding ni Jada noong mga bata pa sila at naging espesyal sila sa isa't isa noon. Cassie Legaspi. Inamin din ni Darren na sila ni Cassie ay best friend lang talaga ang turingan nila sa isa't isa at ipinaliwanag din niya na andun pa rin yung pagmamahal nila para sa isa't isa.
Elona Garcia. Sa isang panayam, binanggit ni Darren na nagkaroon siya ng romantic feelings kay Elona, pero sinabi naman ni Elona na talagang malapit na magkaibigan lang sila. Jillian Ward. Noong April 2024, aminado si Darren na ang first impression niya kay Jillian ay maganda nang makita niya ito sa noontime show na It's Showtime. At sinabi niya na hindi siya nanliligaw kay Jillian. Kwento ni Darren na siya mismo ay nabigla sa naging reaksyon ng mga tao sa pagkikita nila ni Jillian. At napag-usapan nila off-cam na sana magkaroon daw sila ng collaboration in the future. At Jackie Gonzaga, si Darren at Ate Girl Jackie ay parehong host sa It's Showtime. At naloka ang madlang people sa ginawang lap dance ni Jackie kay Darren noong Disyembre 2024. At ang iba naman ay kinilig sa kanilang dalawa. Pero silang dalawa ay malapit na magkaibigan lamang kaya napaka-komportable nila sa isa't isa. May kaunting kaalaman naman tayo tungkol sa kanyang karera. Noong 8 taong gulang pa lang si Darren ay nagsimula na siyang sumali sa mga concerts bilang front act ng Aegis sa Calgary. Ang isa sa nagtulak sa mahiyaing Darren na sumali sa mga contest ay ang kaniyang ama. Ayon kay Darren, na ipinapalista siya ng kanyang ama na hindi niya alam. Sa edad na 10 ay sumali na siya sa Canadian Talent Competition na The Next Star noong 2012, kung saan nakapasok siya sa top 6. Ang kanyang first acting role ay noong 2013 sa YTV show Life with Boys bilang guest star. Noong 2014 ay nagkaroon siya ng mas malaking exposure nang sumali siya sa The Voice Kids Philippines Season 1 sa edad na 13. Siya ay naging bahagi ng Team Sara at nagtapos bilang first runner-up at nagbukas ito ng maraming oportunidad para sa kanyang karera sa Pilipinas. Sa taon ring ito ay nag-release siya ng debut single na In Love Ako Sa'yo. Noong 2015 ay naglabas siya ng kanyang unang album na Darren na naging platinum record. Nakilala si Darren hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa dahil sa kanyang world-class performances at nagkaroon siya ng oportunidad na mag-perform sa iba't ibang international events. Sa panahon ng pandemya, siya ay aktibo sa paggawa ng music at virtual performances. Sa taong 2022 hanggang 2023 ay naglabas siya ng mga bagong kanta tulad ng Tama Na at nagpatuloy sa concert performance, endorsements at collaborations. Siya rin ay naging bahagi ng malaking proyekto sa industriya ng musika, kabilang ang pagiging isang mentor sa mga reality singing competitions. Pinasok rin ni Darren ang mundo ng pelikula at mga TV shows. Sa taong 2018, siya ay nakasama sa romantic comedy film na The House of Us at ang pelikulang ito ay naging box office hit. Noong 2019, ay nakasama siya sa pelikulang pinagbidahan nina Vice Ganda at Ann Curtis na The More the Merrier, kung saan gumanap siya dito bilang isang performer. Siya ay isang performer sa musical variety show na Asap Natin To simula pa noong 2014 hanggang sa kasalukuyan at isa din siya sa bida sa musical series ng I Want TFC na Lyric and Beat noong 2022. Makikita din siya noon sa Your Face Sounds Familiar, Kids Edition 2017, The Kids' Choice 2018, I Can See Your Voice at Idol Philippines. At siya ay lumabas din siya sa iba't ibang talk shows, reality shows, at special events. Gaya ng I Want ASAP noong June 2020, Your Face Sounds Familiar, Ka-Familiar, online live noong February 2021, at sa noontime variety show na It's Showtime, kung saan nagsimula si Darren bilang guest host sa programang ito noong 2023. At noong 2024 ay opisyal siyang naging bahagi bilang regular na host. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, ipinakita ni Darren Espanto ang kanyang kakayahan hindi lamang sa pag-awit, kundi pati na rin sa pag-ho-host na nagpapalawak ng kanyang saklaw sa industriya.
Naglabas din si Darren ng mga deluxe edition ng kanyang mga album at iba't ibang singles. Pangalawang studio album ni Darren ay inilabas noong 2016 na nakatanggap ng Platinum Certification. At ang This Christmas ay ang kanyang special na album na inilabas noong 2017 na naglalaman ng mga paboritong awiting pamasko. Dahil sa kanyang kagalingan sa pag-awit ay nakatanggap siya ng mga parangal. Si Darren ay meron ding napakaraming endorsements, commercials at mga proyekto kaya may mga naipundar siya. At ngayon mga Meg ay silipin natin kung ano na ang naipundar ni Darren. Si Darren ay may nabiling lote sa Pampanga na kasalukuyang pinapatayuan niya ng bahay kung saan sa segment ng Magandang Buhay ay makikita ang kaniyang under construction na bahay at meron din silang bahay sa Canada. Sa isang panayam ni Corina Sanchez kay Darren ay makikita ang kanyang artista van na kanyang pina-customize para maging second home niya na kino-customize ng Atoy Custom. Si Darren ay nagmamay-ari din ng isang luxury SUV na Cadillac Escalade na nagkakahalaga ng umaabot mahigit 5 milyong piso. Sa ngayon ay ipinagdiriwang ni Darren ang ika-10 taon niya sa mundo ng entertainment industry.